Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli para pong magkomento sa inyo. Si Kamanong po dito po sa ating napakalita channel, Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod. Ito po mga katambay, talagang walang tigil. Sinasabi nga parang kanta, di ba? Ni Haji Alejandro, walang tigil ang mundo. Walang tigil po ang paninira mga katambay at salag at syempre nagmamalinis. Pagtira, pagbanat, release, ebidensya, kuno, para makapanira, pagpapalabas ng mga litrato, yung pag-alis ng BP Sara, ngayon po, nagmamalinis naman po, naguhugas kamay, ang sinasabi nga DOTR Secretary po, na si Secretary Bautista po, ng MIA, ng airport po, mga tambay. Ito ba, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin si Secretary, mga tambay, ng DOTR, mga tambay. Nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi kuha mula sa CCTV ng Manila International Airport Authority ang video ni Vice President Sara Duterte na paalis ng bansa. Giit ni Bautista, wala silang kamera sa lugar kung saan nakuhanan ng bise na lumipad pa Germany. Sa kasagsagan ng bagyong Karina at hanging habagat nitong Hulyo, posible raw nakuha yon ng isa sa mga pasahero. Sa pahayag ng bise nitong August 7, kasama sa mga pinuna niya ang mga opisyal ng paliparan dahil hindi man lang daw inimbestigahan ang pagsasapubliko ng video at iba pa aniyang banta sa seguridad ng mga pasahero. Sa isang panayam naman, binanggit ni VP Duterte na issue sa budget ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang Education Secretary. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Yan mga tambay, nakita niya, naghugas kamay na po. Ang tagal po ng investigasyon ni Secretary Bautista, mga tambay, dito po sa issue na gamit po ito, mga tambay, na panira. Dahil ito po ay papunta raw ng Germany, mga tambay, di ba? Ngayon lang po, nag-release ng statement itong nakarang araw, ang Secretary po, na si Secretary Bautista, mga tambay, about po sa video na pinalabas, nakuha sa airport, mga tambay. Kasi kung susuriin po natin, si Kamanong lang, komento lang ni Kamanong. Kasi yung angle po, yung angle nung kuha, kung napanood nyo naman po, di po mga katambay, yung shot po ng kuha ni Vice President doon sa hallway, di ba, papuntang airport. Nasasakay naman po tayo dyan, di ba, sa NAIA, di ba? Halos wala pong second floor yun di ba? Sa kapag papasok ka na doon sa papunta ka na ng airline, di ba? Pupunta ka na doon, check-in ka na, di ba? Wala po halos walang halos mga tao o second floor na meron pong mga taong na second floor na makikita mo ron, di ba? Napakaliit lang po ng airport ng Pilipinas sa atin, di ba mga tamay? Dahil nasasakay naman tayo diyan, nasasakay naman si Kamanong sa mga airport natin. Kaya yung kuha ng angle mataas pataas po, kaya saka yung lens po mga katamba, yung pinaka lente, yung hindi ganun ka-clear katulad ng mga cellphone po ngayon. Dahil po ang mga cellphone ngayon, mga digital, ang gaganda na po ng lens ng camera. High-tech na po, yung zooming. Malinaw na po mga cellphone natin ngayon, di ba? Yung mga camera, yun po medyo blurred, na talagang CCTV lang po ang pwedeng pagkuhanan ng mga ganong angle na pataas, pababa, pasisid, na galing sa taas, yung kuha, mga katambay, galing sa kisame, para CCTV po, na nasa kisame, mga katambay, ang kinukuhanan sa baba. Kaya nga po, masyadong mataas, di ba, yung kuha. Kaya, kung ito po ipaiimbestigahan ni BP Sara, sa totoo lang, na gagamitan po ito ng matinong investigador katulad ng mga NBI, malalabas po katotohanan na basta matino ang mag-iimbestiga. Walang kinikilingan, sinasabi nga ng ibang istasyon. Walang kinikilingan, serbisyon totoo lang. Pero may busa lang bibig. Di ba? Kaya lang hindi na pinansin ni BP Sara yan. Dahil nga, sinasabi niya, parte ng pamumulitika, di ba? Dahil nga sa power, di ba? Sa power, gagawa para lang makapanira, lahat gagawin dahil lahat parte ng politika.
Tapos, nakakita siya ng malaking korupsyon at hindi natutugunan ang problema ng bansa. Di ba? Kaya nga siya nag-resign na dahil nakikita niya kung paano magpatakbo ang gobyerno ng bagong Pilipinas. Kilalaki ng budget, kilalaki ng numero, pero walang proyekto. Katulad ng flood control, 2 taon, nagkamal di umano ng 1.4 billion a day. Yun, pinatotoo po yan ng kapatid na Senadora Amy Marcos, di ba? Na talagang napakalaki. At ibinlag na rin po natin yan, mga tama, yung numero po na ilang daang bilyon sa loob lang ng 12 buwan. Yung napakalaking korupsyon na 5,500 flood control, di ba? Kaya nga po nag-resign na yan dahil nga masyado na siyang pinupolitika. Tapos meron pa siyang mga political harassment na nanggaling di umano sa PNP chief, di ba? Bawasan siya ng mga security. Kaya po nakakalungkot lang, mga tambay. Nagkakaroon po ng kampi-kampi po na parang ang gobyerno natin ngayon, isa lang po ang kalaban ng gobyerno. Isang babae lang ang kinakalaban ng buong gobyerno. Mga tambay, magmula po sa mga sekretaris na appointee ng Pangulo, sumasawsaw na rin at naikisawsaw na rin para manira di umano. Gamit po ang airport, doon po nagmula, mga tambay. Senado, sa Kamara, media, Makabayan Black, mga vloggers na hindi bayaran, katulad na Isimada vloggers, mga GCash vloggers na hindi bayaran, magsama-sama na po sila lahat. Kasama po ang mga expert na mga political analysts, mga tambay. Sama-sama na para pabagsakin lang ang isang babae, mga tambay. Takot na takot sila sa isang babae na baka maging presidente sa mga darating na panahon. Pag minalas-malas sila, baka mapabilis pa, mga tambay. Dahil unang-una, napakababa na ng tiwala ng mga Pilipino sa boss na inappoint po ito na si Secretary Bautista. Napakahina na po ang tiwala. Napakababa na po ng tiwala. Halos 20% na lang mahigit ang titiwala sa Pangulo ng Pilipinas. Halos ang nagtitiwala na lang po yung mga naikinabang at yung mga natitira po mga loyalists doon po sa 20% mahigit, mga katambay. Ayon po sa survey na lumalabas ng SWS. Gano'n na lang po nagtitiwala sa Pangulo ng Pilipinas. 20+% na lang, mga katambay. Kasama pa dyan yung mga GCash vlogger, Isimada vlogger, ang grupo ng Kamara, grupo ng Senado di umano, grupo ng Makabayang Black, mga kaliwa. Grupo ng mga expert, mga political expert. Kasama po sa 20% mahigit po yun. Nagtitiwala na lang sa Pangulong Marcos. Pero sa Vice President, na sinasabi nila bumabagsak ang popularidad, nananatili pa rin mataas siya. Kahit sabihin po nila na 40 plus na lang yan, 46, 47, di hamak na mataas pa sa Pangulo ng Pilipinas na 20% na lang mahigit ang nagtitiwala. Di ba? Mataas pa rin yun. Di ba? Kahit na hinuhokus-pokus nila. Dahil yung isang nagsa-survey, yung Okta, mataas daw doon ang Pangulo, di ba? Pagdating naman sa SWS, bagsak naman ang grado, di ba? Kaya sila naglulukuhan di ba? Pero yun nga po, mga tambay, ang komento ni Kamanong dito po kay DOTR Secretary Bautista, sir, kayo na lang po ang maniniwala sa inyong mga alibay. Hindi nyo na po maluluko ang mga taong bayan katulad po ni Kamanong dahil po technology na po tayo ngayon. Yung mga ganyang kuha po, alam na po ng mga Pilipino yon. Lalo po yung may kaalaman sa technology, sa mga digital, sa camera, yung mga cellphone na mga sinasabing high-tech, meron pa diyang mamahalin na mga iPhone 15. Di ba? Di ba, mga tambay? Yung mga ganong kuha, alam mo na, blurred, pangit ang angle, yung pagkakakuha ng yung pinaka-picture niya na lumabas sa social media, lumabas sa mainstream media, napakapangit nung kuha ng litrato.
talagang makikita mo lang yung makuha na yon sa CCTV, mga katamay. CCTV lang, komento ni Kamanong. Kaya, lukuhin nyo po. Lukuhin nyo po, Secretary Bautista, ang lelong nyo na hindi panot. Yun na lang po ang maluluko nyo sa panahon po ng technology ngayon. Di po ba mga katamay? Kayo po, ano masasabi nyo sa ginagawa po nila sa isang babae na vice presidente ng Pilipinas? Masyado nilang sinisingle out at lahat po sila ay nagkampi-kampi na. Talagang iba po sa kanila ang Duterte. Basta tatak Duterte, ang Pilipino, alam na kung paano magtrabaho yan. Di po ba mga tambay? Meron na tayong nakita at napatunayan sa atin yan ng 6 na taon. Di ba? Ang dating Pangulong Duterte. Kaya mahirap po nilang burahin yan. Yung legacy ng dating Pangulo, mahirap burahin yan mga katambay sa isip at puso ng mga Pilipino. Di ba? Sila, flood control pa lang, 1.4 billion a day. Alam ng mga Pilipino yan. Malaking korupsyon yan. Di ba? At yung issue sa droga na talagang tahimik, parang nasa simenteryo ng araw, nananahimik mga katambay. Alam din ng mga Pilipino yan. Kaya lagapak po ang rating ng Pangulong Marcos. 20% plus na lang po ang nagtitiwala. Muli po, si Katambay Manong, lagi nagsasabi po, lukuhin si Secretary Bautista, ang lelong niyang panot, di umano. Salamat po sa nakagusto ng ating maliit na channel at sa mga, syempre po, sa mga nagko-comment. Thank you po. Nababasa ko po ang mga comment nyo. Maraming salamat po sa nag-share, like, and subscribe. At sa mga nakasubscribe na po, thank you po mga katambay. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam, bye-bye.